Nagsisimula ang chapter ng tinamaan si Snakey ng isang palaso, kaya mabilis niyang ginamit ang kanyang divine consciousness upang tingnan kung sino ang nang-ahas sumugod sa kanya. Habang iniskan niya ang lugar sa direksyon kung saan nanggaling ang pana, namataan niya ang isang matandang unggoy na may puting buhok. Sandali siyang nagtaka kung ito ba ang parehong mapanlinlang na unggoy na boss na nagtatago sa simula pa lang ng labanan, naghihintay ng tamang oras para umatake. Biglang, isa pang pana ang lumipad patungo kay Snakey. Naiwan siyang tulala, nagtataka kung bakit muli siyang panyana, nagtataka kung hindi ba nasisiyahan ang unggoy sa isang malinis na tama. Agad niyang inaktibo ang kanyang golden scales, at ginamit ang kanyang galaw, ang golden scale slash. Ngunit sa sandaling sinubukan niyang putulin ang pana, tinamaan siya nito ng direkta. Nagawa pa rin niyang basagin ito, kahit na nasugatan siya ng bahagya. Umiiyak siya sa sakit at sumigaw, nagtataka kung anong klaseng kakaibang pana ang tumusok sa kanya. Nagtanong siya kung isa itong uri ng kayamanan, napagtanto na ang pana ay sapat na malakas para basagin ang kanyang ginintuang kaliskis. Inaktibo niya muli ang kanyang divine consciousness upang i-scan ang paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, napagtanto niyang nawala na ang unggoy, kasama ang kanyang aura. Naisip niya na marahil ay naghintay ang unggoy na siya ay magambala habang pinapatay ang agila, at sinamantala ang pagkakataong iyon upang i-ambush siya, pagkatapos ay tumakas na parang isang tunay na duwag ng mabaygo. Tinawag na tuso ang unggoy, mabilis siyang bumaling sa agila, napagtanto na malamang ay tinulungan nito ang unggoy sa ambush. Alam niyang dapat niyang itago ang bangkay ng agila, baka bumalik ang tuso na unggoy upang kaladkarin siya sa isa pang sorpresang labanan. Pagkapulot niya sa agila mula sa mga talas, umupo siya sa ilalim ng puno, napagtanto na kailangan niya munang gamutin ang kanyang mga sugat. Nilunok niya ang agila ng isang lunok, at nakaramdam ng pagkabigo, bumubulong na medyo nakakahiya ang maging laruan na parang baguhan, lalo na nang ang unggoy ay nagbigay lamang ng 2 atake at naglaho. Inisip niyang susundan niya ang unggoy na iyon at tatapusin ito ng personal. May buntong hininga ng pagkayamot, nagsimula siyang magpagaling. Samantala, patuloy sa pagtakbo ang unggoy na boss, malayo kay Snakey, napagtanto na nabigo siyang patayin ito sa isang atake. Kung mananatili siyang lumaban, ang kanyang katapusan ay maaaring maging katulad ng sa agila, ganap na wasak. Alam na sobrang lakas ng ahas, kaya nagpasya siyang targetan na lang ang cultivator sa halip. Sa kabilang banda, ang cultivator, ang simp, ay lubhang binubugbog ng isang buong hukbo ng mga unggoy. Habang tinatamaan ng paulit-ulit, tinanggap niya na kahit sinusubukan niyang distract ang mga unggoy para kay Senior Snakey, napakarami nila, at ang tanging magagawa niya ngayon ay makaligtas sa babbog. Isa sa mga komandante ng unggoy, si Shriek, ang tumayo sa harapan niya at inutusan ang iba na gamitin ang cultivator na ito bilang pagsasanay. Nang mga sandaling iyon, ang tingin ng simp ay lumipat sa isang unggoy na nakatayo malapit, may hawak na kakaibang device sa kamay nito. Lubos siyang nag-focus sa kakaibang device, nagtataka kung ano ito. Tahimik niyang inamin na ginugulo nito ang kanyang utak. Tulad ng mas pinahilo siya ng gang na ito kaysa sa isang treadmill sa incline mode. Naisip niya kung hindi sa device na iyon, kaya niyang bugbugin ang mga unggoy ng mabilis. Nang mga sandaling iyon, nagsimula siyang magmakaawa kay Shriek na pakawalan siya, at itigil ang pagbugbog sa kanya. Napagtanto na kailangan niya ng mabilisang distraction, nagsimula siyang maghukay sa kanyang treasure. Ouch! Bumagsak ang kanyang mga mata sa isang bungkus ng saging, at agad niyang naalala, walang unggoy sa mundo ang makakaresist sa saging. Inilabas niya ang mga ito, at inihagis patungo sa hukbo ng unggoy. Tulad ng kanyang prediksyon, nagwala ang mga unggoy, at ang kanilang atensyon ay ganap na naalis mula sa simp. Nakaupo doon sa ginhawa, nakaramdam siya ng pagmamalaki ng sandali, napagtanto na ang panlinlang sa saging ay talagang gumana, at nakatulong sa kanya na alisin ang ilang unggoy. Ngunit bago pa man siya makahinga, tumangala siya at may nakita siyang nakatayo mismo sa harapan niya. Habang tumitingala, napagtanto niyang si Shriek ito. Kinakabahan niyang tinanong kung gusto rin ni Shriek ng saging, ngunit hindi sumagot si Shriek. Sa halip, kinuha niya ang storage pouch ng simp habang patuloy na pinupukpok ng gang monkey ang sinumpaang instrumento na iyon, na dahilan upang hindi makarinig o makatayo ng maayos ang simp. Tiningnan ni Shriek ang pouch at nagtaka kung ano ang nasa loob,
pagkatapos ay casual na nagpasya na kunin na lang ito para sa sarili niya. Walang pag-aalinlangan, ibinuhos niya ang lahat ng laman nito sa lupa. Nang makita iyon, nagpanik ang simp at nagmakaawa na itigil ito, sumisigaw na ibalik ang kanyang storage bag. Habang nagsisimula siyang magpanik, napansin ni Shriek at napagtanto na unti-unting nawawalan ng kontrol ang simp. Habang ang simp ay sumugod pasulong upang kunin ang kanyang bag, madaling umiwas si Shriek at tumawa, nagtatanong kung talaga bang nagpapanik siya dahil sa isang piraso ng tela. Idinagdag niya na nakakatawa ang panunood sa kanya na nahihirapan ng ganoon. Patuloy na inuulit ng simp na gusto niya ang kanyang bag pabalik, ngunit patuloy na umiiwas si Shriek. Halos hindi na makagalaw ng maayos ang simp dahil sa gang na umaalingaw-ngaw pa rin sa background. Naglalaro si Shriek na parang laro ng bullfighting at inutusan ng gang monkey na panoorin ng malapitan. Biglang nagsimulang sumakit ang ulo ng simp. Ang ingay ay nagpapahirap sa kanya na magbukas ng mga mata, ngunit hindi siya sumuko at lubos na nag-focus habang isang kakaibang teknik na itinanam sa kanyang utak ni Yinling ang biglang nag-activate. Naisip niya na kahit hindi siya makakita, makakaramdam pa rin siya kung nasaan ang tela. Isinasaalang-alang na ang tela ay pag-aari ni Yinling. Nang mga sandaling iyon, nahawakan ng kanyang mga daliri ang gilid ng telang nakatali sa bag. Nakaramdam siya ng kislap ng pag-asa, at sinabi sa sarili na sa wakas ay nakuha na niya, ngunit hawak pa rin ito ni Shriek at pinuri siya sa pagkakakuha nito kahit sa ganoong kalagayan. Nang walang babala, inagaw muli ni Shriek ito, na iniiwan ng simp na may hawak lamang na piraso ng tela. Pagkatapos, itinapon niya ang bag sa isang tabi at inasar ang simp, sinasabing kunin niya ito kung gusto niya talaga. Dahan-daang lumakad ang simp at pinulot ang bag. Nang makita ito, kapwa si Shriek at ang gang monkey ay humalaklak, nagbibiro na halos umiyak siya dahil sa isang piraso ng tela. Habang patuloy silang tumatawa, biglang nagbago ang kulay ng mata ng simp. Tinitingnan ni Cho ang dalawa ng masama, nagtatanong kung talaga bang iniisip nila na narito siya para makipaglaro sa kanila. Ang kanyang buong vibe ay nagbago, mula sa malungkot at nalulumbay tungo sa galit sa loob lamang ng 2 segundo. Habang nagsimula siyang lumakad patungo sa kanila ng may malamig na ekspresyon, nagsimulang magpanik si Shriek at ang gang monkey. Nagbulungan sila sa isa't isa na maging maingat. Nararamdaman na may kakaiba. Ang aura ng cultivator ay lubos na kakaiba ngayon. Nang walang babala, sinuntok ng simp ang lupa, naglalabas ng isang malakas na alon ng enerhiya na halo-halong lumilipad na bato. Mabilis na sinubukan ni Shriek at ng gang monkey na umiwas, alam na ang matamaan ng mga bato na iyon ay maaaring makapinsala sa kanila ng husto. Kasabay nito, nagsimulang magbago ang katawan ng simp. Ang kanyang balat ay tumigas at nabalutan ng proteksyon ng mga sapin ng bato. Dahil sa erosyon na dulot ng love goo, nawala ang lahat ng kanyang emosyon. Ang simp ay naging isang puppet, isa na lumalaban lamang para kay Yinling. Nagbago siya sa isang mabangis na nilalang na gawa sa lava at bato, hindi na nag-iisip para sa sarili. Naghanda siya para sa kanyang susunod na galaw at umungol na hinahanap ng mga unggoy ang kamatayan. Nang makita ito, sinabi ng gang monkey kay Shriek na umatras, sinabing siya na ang bahala. Pinukpok niya ang kanyang gang, umaasa na mapatahimik si Cho, ngunit walang epekto. Kaagad pagkatapos, sinuntok ni Cho ang unggoy, at sa pagkakataong ito ang shockwave ay sapat na malakas para gisingin ang anumang malapit. Samantala, naramdaman ni Snakey ang pagyanig ng lupa at tumingin sa ingay, namataan ang mga apoy na umaakyat mula sa panig na iyon ng kagubatan. Kumukurap siya sa pagkalito, nag-iisip, anong klaseng circus ang nangyayari ngayon sa direksyon ng simp. Bumalik sa eksena, sumugod ang simp sa mga unggoy at kinuha sila isa-isa, madaling inihagis. Hindi niya hinayaan na makatakas ang sinuman, naghahadyos ng mga bato at shockwave sa bawat direksyon, habang idinedeklara na wala ni isa sa kanila ang aalis ng buhay. Nakita ni Shriek ang kaguluhan at napagtanto na hindi na opsyon ang pagtakbo. Mabilis siyang kumain ng berserkung fruit at pinalakas ang kanyang sarili, naiintindihan na siya na lamang ang natitira na maaaring sumubok na protektahan ang iba. Nang hindi nagtatagal, lumukso siya sa simp, nagpa siya na harapin ng direkta ito. Sumigaw siya na ang mamamatay ngayon ay hindi sila, kundi ang simp, na dapat magbayad sa pagpatay sa kanyang mga kasama.
Ngunit bago pa man siya matapos, hinawakan siya ng simp sa leeg at nagsimulang sakalin ng mahigpit. Umiiyak ang unggoy, sinasabing sobrang init para makahinga. Inaktibo ng simp ang kanyang galaw, ang sky-piercing giant arm, at inihagis si Shriek nang walang pagkakataong umiwas o lumaban. Nang mga sandaling iyon, dumating si Snakey sa eksena at tinitigan ang kaguluhan sa harapan niya. Nakatayo siya doon sa gulat, nagtataka kung paano naging ganito ang lahat ng ito.